Saldico pinapadukot na di umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Nako, matindi to Matinding labanan to. At eto yung attorney ni Saldico. Nako, mukhang binaliktad pala ang kwento. Ang kwento. Oo, kasi nung nakaraan ay nagsalita ito si PBBM na sinasabi niya na siya daw po ay binablockmail nitong attorney ni Saldico. Yun pala baliktad pala ang nangyari doon. Ang nangyari pala doon ay secret! Mamaya papakita ko sa inyo. Easy lang. Pag nandun agad tayo sa exciting part, boring na, di ba? Mas maganda yung kaabang-abang. Oo kaabang-abang Oo, talagang at ito pa pala isa pang malupit na balita ay gagastusan ng bilyong-bilyong pera etong si Saldico para lang madukot sa ibang bansa. Tangina, grabe. Nako, Saldico, ginagastusan ka na talaga ng malakihan pala dyan alam naman na natin ngayon na trilyonaryo na tong mga Marcoses. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nako, yari mga babayan, bad news naman tayo ngayon. My goodness! Si Saldico ay ipapadukot umano ni Lisa Marcos. My goodness! So ito yung ating vlog mga babayan. Munod tayo mamaya kay Tol J. Guevara. So reaction na muna natin itong vlog na to. So mga babayan, ito yung kumakalat ngayon. Mamaya panoorin nyo hanggang dulo mga kumare ko. At kung ayaw mong panoorin hanggang dulo, ikukwento ko sa iyo yung laman ng video na to para kung nagmamadali ka. Dito nga mga kumare, maki-martes tayo dito. Kasi nga ay, syempre alam nyo naman, itong si Saldico ay naglabas na ng mga sangkatutak na mga ebidensya. At may resibo ito. Kaso sa kabila ng pagsasalita ni Saldico mga babayan, ay pinabubulaan ni Marcos Jr. at sinasabi pa nito na umuwi ka ng Pilipinas at patunayan mo ang sinasabi mo at harapin mo ang sangkatutak na mga kaso. Aba, tinatakot agad itong si Saldico mga kumare. My goodness, syempre nakikialam na itong si Lisa Marcos. Yun nga, sabi nga na Tol J, ay ipapadukot na lang natin itong si Saldico para ay makauwi na ng Pilipinas. Siguro pagdukot dun sa ibang bansa, baka gurgurin na rin. Nako, mag-ingat ka Saldico. Alam nyo naman mga babayan, sabi nga ni Tol J, trilyonaryo na itong mga ito. Sangkatutak ba naman ng mga kabang-kabang pera na ninakaw sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Syempre lahat ng pwedeng gawin ay gagawin nito. Kaya mag-ingat ka dyan, Saldico. Nako, bilib pa rin kami sa'yo dahil siniwalat mo ang katarantaduhan ng mga kawatan. Biruin mo, di ba? Napaka daming mga kinurakot. Hindi man lang sila naawa sa mga tao na mga binabaha ngayon, di ba? Ang daming mga binawian ng buhay. Meron pa nga ako napanood kay King Lux na siyam na yung pamilya niya na naanod ng baha. Nag-iisa na lang si tatay. Oo, siya na lang ang nabuhay sa siyam sila ng mga pamilya. Inanod ng baha at nakita ron yung mga flood control na mga hindi natuloy. Siyempre, ito kasi mga demonyong kawatan, mga babayan, ay di baling mamatay ang mga Pilipino basta sila ay makapagkurakot. Halak. Naku, demonyo talaga itong mga to. Dahil dito sa video na to, yung sabi ni Tol J na ipapadukot si Saldico, siyempre, ipapagurgur yan. Para mailigtas naman nila yung kanilang sarili, gagamitin nila yung kanilang mga nanakaw sa kaban ng bayan para mailigtas yung kanilang sarili. Siyempre, yung mga pumipiyok, mga babayan, di ba, tinatambakan nila ng maraming kaso. Sinasabi ni Auntie Claire, fake news. Minsan, AI pa nga daw yung mga nakikita natin, di ba? Naku po, Diyos ko. Alam nyo mga babayan, sa panahon din ito, kahit mag-rally-rally tayo, may lumalabas umano na ang mga matataas na mga opisyal ng AFP ay mga nasupalpalan na ng pera ni Tamba. Kaso, itong si Saldico, sa kabila ng nasa ibang bansa siya, merong konsensya to. Palagay nyo, Mars, may konsensya siya
Dahil nisiniwalat niya, ayaw niyang sirain yung kanyang pangalan ng mga kasamahan niya. Syempre, sinisiraan na siya, nasa kanya yung pera. Syempre, hindi naman niya makukuha yung ganyang kalalaking pera kung walang mastermind sa loob. Alam nga naman si Saldi ko, sige, ako si Saldi ko. Ibigay niyo sa akin lahat ng mga pera na yan. Alam nga naman ganun. Syempre, may pirma-pirma yan, mga kumare, di ba? Ngayon, ang sinasabi, siya ang mismong mastermind. Maniniwala ba kayo na si Saldi ko lang ang mastermind? My goodness! Siyempre ngayon, damage si Lisa Marcos. Ito yung pinaka-main event natin, panoorin nyo mga umare ko. Yung hanggang dulo, doon tayo manood kay Tol J. Guevara mamaya. Yun, suspense. Ito naman si Saldi ko, siyempre, kahit ma-expired na yung kanyang passport yan, magti-TNT na yan. Delikado yung kanyang buhay Alam nyo, marami rin pera si Saldi ko. Hindi naman siguro tanga yan na ang kanyang buhay ay kukunin na lang ng mga basta-basta. Saldi ko, marami ka naman pera. Kumuha ka ng mga bodyguard na magtatanggol sa buhay mo. Siyempre, bata ka pa. At alam ko marami ka naman din pera na kumita ka naman din sa mga trabaho mo dati, yung mga kontrata mo, di ba? Kaso, sumama ka sa mga demonyong kawatan, problema mo na yan. Dahil problema mo yan, Saldi ko, no? Halip na alam mo na nararamdaman mo naman siguro na dati yung mga kawatan ng iyong mga sinamahan, tunuloy mo pa rin. Ngayon, manonood na lang kami hanggang sa dulo ng iyong pakikipagbaka sa mga demonyo. O, di ba? At dito sa video na nito mga babayan, dito rin sila John Vic, o di ba? Halatado naman talaga na sila ay may kinakampihan na ang bawat tumira or bumanat sa Marcos ay talagang puro kaso. Samantalang yung mga bumabanat kay Tatay Digong, kay BP Sara, wala silang pakialam. Basta importante maipagtanggol lang nila talaga yung kanilang bossing. At baka hindi sila padala ng mga milyones. Hindi ba? Napakasilimuto talaga ng Pilipinas. Biruin mo, nandito rin yung 500 pesos na Noche Buena itong darating na Pasko. Huwag niyo tanggapin yung 500 na yan. Pag ginagawa lang kayo mga pulubi ng mga yan ikaw Marge, no? Tatanggapin mo ba yung 500 na pang Noche Buena daw umano, sabi ni Marcos? Huwag niyong tanggapin yan. Ginawa lang kayong pulubi yan Buti sana kung pulubi kayo. Di ba? At hindi niyo kayang kitaan yung 500. Wag niyo nang tanggapin yan. Ibigay niyo nun sa kanila para ibulsa na lang nila yan. Dahil dito, magkakaroon din ng korupsyon yan. Iikot na mga mga LGU Bibigyan kayo ng mga tagli 500, ginawa kayong mga pulubi, ginawa kayong wala kayong mga utak, ginawa tayo na mga nahirap na. Kaya naming magtrabaho, di ba? Kaya natin magkumita, kahit hindi naman tayo masa sa gobyerno Yang 500 na yan, ipamumukha pa sa atin. Hindi ba? Magiging issue pa yan, huwag yung tatanggapin yung 500 na yan. Okay, inang mga yan. Noche Buena, 500. Ano mabibili yan? Pasit Canton? Boy! Talagis na yan. So, ganito mga babayan, panoorin natin itong napakaganda nito. I-subscribe nyo si Tol J. Guevara. Dito tayo manonood ng mga piling-piling natin ng mga na video na mapakalupit. Alam nyo naman, ang mga banateros, pag bumahanat, sabog ang sabog ang panga ni Marcos Jr. At dito, kayo na mag-analyze sa video na mapapanood nyo, mga babayan, ha? Tignan natin kung saan nahahantong ang pagdukot kay Saldi ko. Play mo na yan, boy! At don't forget to like mga kumare, ha? At share nyo sa ating mga kumare para mapanood itong ating magandang balita. Let's go! Eto, sabi niya, hindi matitinag ang gobyerno, hindi matitinag ang Pangulo para mapanagot ang lahat ng sangkot. Uy! Galing. Talagang hindi matitinag si Marcos Jr. Siya nga mastermind Siya nga mastermind, talaga hindi siya matitinag. Una-una, paano siya hindi matitinag? Siya ang presidente. Sino magpapakulong sa kanya? Halos nang nasa baba niya, takot sa kanya. Diba? Paano mapapakulong si Pangulong Duterte? Si Pangulong Marcos. Duterte tuloy. Paano mapapakulong si Pangulong Marcos? Paano siya matitinag? Siya nga yung Pangulo. Diba? Sino magpapakulong sa kanya? Ikaw? Diba? So talagang hindi matitinag. At pangalawa, Anti-Claire, makapal ang mukha ni Marcos. Paano siya matitinag? Sinabi na nga ni Jaime Marcos na addict siya at magpagamot siya, hindi pa rin siya nakinig. What if sa korupsyon? Isipin mo maigi yan, ha?
Biruin mo ikaw, marami nagsasabi sa'yo adik ka. Tapos hindi ka bumababa. Talagang matigas ang mukha mo nun. Matibay na ebidensya na yung ginawa ni Amy Marcos na adik yung kapatid niya. Oh, di ba? Oh. O ngayon, ba't hindi siya natinag? O ngayon, anong mga pasabog na dinidikit nila? Yung mga kay Senator Bato, napapanagutin yung mga korap. Kung tayo napapanagutin mga korap, wala na nga si Saldico sa Pilipinas. Ulul. Diba? Si Bunuan wala na sa Pilipinas. Si Martin Romualdez wala na sa Pilipinas. Sino papanagutin? Siya na lang. Oh. O ngayon, pinag-iinitan nyo na kaya nyo gustong dukutin or kaya gusto nilang dukutin si Saldico, gusto nilang arestuhin si Saldico sa ibang bansa is para siya yung gawing pangtaklob sa issue ni Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos. Diba? Yan naman ang totoo dyan. Kaya yung hindi talaga matitinag yan. Matigas ang mukha ng boss mo eh. Ano matitinag yun? No, Anticler no, paano matitinag? Ha? Tignan mo yung ninakaw nila Kulang pa nga to eh. Wala pa yung iba dyan. Wala pa yung 100 billion. Wala pa yung 58 billion ni Sandro. Wala pa yung kay Lisa. Wala pa. Wala pa. Kaya talaga paano matitinag makapal nga ni ang muka. Eto. Nasaan na yan? Eto. Ay, putang ina, nabuhay. Nabuhay ang hayop. Putang ina, itsura pa lang, mala si demonyo na no? Eto. Aba, putang ina, magkano ba sahod ng congressman? 250K. Pinakamataas na yung 300K ata. Tapos siya daw ang magbabayad ng pamasahe sa mga testigo laban kay Pangulong Duterte. Ang lupit mo. Iba ka ha? Iba ka, Bante. Inom muna ako ng luya ha. Sige lang, magyosi ka lang muna dyan. Ang lupit. Sama ng lasa ng luya. Pero healthy naman to, okay lang. So ibig sabihin, Benny Abante, ibig sabihin mayaman ka. Ibig sabihin mapera ka. So dapat na ba naming isipin yung 89 million na PDAP scam mo? Dapat na ba naming isipin na mayaman ka na dahil meron kang 18 million bulletproof na sasakyan? Tangina, sabihin na nating 30 tao ang testigo laban kay Pangulong Duterte. Sabihin na natin nasa 30. Nasa 30 tao ang pamasahe pa Netherlands. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 100K yan. Nasa 100K yan. So calculate natin 30 times 100. Putang na. 3 million. $100K pa lang yun yan ang pagkakaalam ko. Alam ko mas malaki pa dyan. Biruin mo, mamimigay ka ng 3 million pesos? Ano ba ang yaman ni Benny Abante? Dati ba siyang businessman? Hindi. Dati ba siyang tigapagmana ng lupain? Hindi. So ano ba si Benny Abante? Siya ay isang pastor. Siya ay isang bishop. Na ngayon ay naging bishop na. Ay, sorry. Bishop. Siya ay isang congressman. Isa sa mga kupalu soldier ni Martin Romualdez. So saan ka kukuha ng 3 million na para ipang pamasahe ng mga testigo?
At wait, there's more. 'Di ba sinasabi ng mga 'Di ba sinabi mo rin na 1,000 ang testigo na hawak nyo laban kay Pangulong Duterte? So sa 100k times 1,000, putang ina, bubunuin mo ang 100 million. Ay, hindi pala, mali. Sabihin na natin 1,000 na tao times 100. Tama pala. 100 million. 1,000 na testigo. 1,000 nyo kasi sabi nyo dati libo-libo, di ba? Libo-libo ang testigo nyo. Biruin mo may 100 million ka? Abante, saan mo kinuha yun? Baka pwede na naming isipin na yung mga sabi-sabi dati na kada hearing may 5 billion. Kada hearing kapag medyo malakas-lakas pa yung banat mo sa mga Duterte, may additional 10 million ka. Hindi kaya totoo yun? Kasi ito kung may 1 billion ka at gagastos ka ng 100 million para sa mga testigo, parang hindi mo gagawin pa yun. Oo, 'di ba? 100 million ba ibabawas sa kayamanan mong 1 billion. Parang hindi mo kayang arukin 'yun. Parang hindi mo kaya malunok. 'Di ba? Pero kung ikaw ay merong 5 billion at kung 'yun ay nadagdagan pa, aba, kayang-kaya. Kayang-kaya. Sabihin na natin na ilan ng naging hearing sa Congress. 'Di ba? Sabihin na natin na 10. Sa 10, 5 billion times 10. So may 50 billion ka. Kayang-kaya talaga yan ni Manong Benny. Kayang-kaya ni Manong Benny yan na magpadala ng mga testigo doon at sasagutin niya yung pamasahe. Ito pa yung katanungan dyan. Paano namin masisure na yung mga testigo na yan ay legit? Ha? Paano namin masisure yun? At ito, Ka-Benny. Ito sana gampanan mo to Sa oras na magbalik demanda ang kampo ng mga Duterte laban sa mga pinaggagawa mo, sana harapin mo Oo. Tanginang yun, sasagot. Congressman ka lang, sasagutin mo yung pamasahin ng 1,000 testigo. Gano'n ka kayaman nun? Diba? O ito yung panayam niya. Handa raw tumulong si Pastor Benny Abante sa pagsagot sa pamasahe papuntang The Hague, Netherlands. Sa sinumang nais humarap sa ICC upang makapagsalaysay laban kay Pangulong Duterte. So talagang pinatunayan mo na tuta ka talaga ni Martin Romualdez. Alam naman amoy naman na namin yun. Don't worry. Don't worry. Okay, alam naman na namin na yun. Good luck Benny In fairness, yaman mo na pala ngayon. Parang ang sarap maging congressman talaga. I-type nga natin. Type natin Talagang na-curious ako ni Benny. Iba yung magkano, Tagalog to magkano pamasahe pa Dahig. Tama ba? Dahig ba? Dahig. Dahig. Yeah. Okay. Tingnan natin grabe. Eto. Eto may lumabas. Show. Eto.
Ang pamasahe, i-screenshot natin. Maganda na yung ano tayo. Mukhang saan na yung screenshot dito? Screenshot natin guys, screenshot. Okay, screenshot tayo. Screenshot tayo. Ito ay isang ano lamang, isang tawag dito. Isang saan yung screenshot natin? Isang halimbawa lamang kasi nahiwagaan ako Nahiwagaan ako ng gusto kay Kabeni. Oo, saan kaya kukuha to ng pera na para pamasahin ng mga taong yun? Parang nakakahiwaga lang, no? Ito. Kaya napapakita natin. Ayan yung screenshot natin na maaring pamasahe ng mga ito. Lakihan natin yan, niresearch ko po yan sa Google at yan po yung lumabas. So, ang nakalagay dyan, basahin natin. Ang pamasahe mula Maynila patungong Dahig ay maaring magsimula sa kumulang 39,604 para sa pinakamurang biyahe at maaaring umabot hanggang 54,000 o higit pa depende sa airline, petsa ng paglipad at kung gaano kaaga mag-book. Kailangan mong mag-book sa pamamagitan ng website na airline or travel. Na-promote pa natin yun So sabi nila, 32,000 na tao ang pinatay or ang mga tawag dito. Ang mga naano doon sa war on drug ni Pangulong Duterte. So 34,000. Okay, 34,000. Halimbawa, yung mga taong yon 34,000 din yung pamilya na naghahabol kay Pangulong Duterte kasi sabi nila, libo-libo daw yan So eto, 34,000 times, sabihin na natin na kunin natin yung pinakamababang pamasahe, 39,000. Times 39. Times 39. 39,000. Ito po ang lumabas. Utang ina. Trillion. Trillion ba to? Ilang zero ba ang 1 million? Di ko alam sorry ito. Ayan yung ayan po yung tawag dito. Ayan po yung total. 1.3260000E. Ba't may 00E? Mukhang hindi na kinaya ng calculator kaya pala mali. Mali naman pala. 34,000. Ayun 34,000. Okay, yan. So, eto po ang gagastusin na pamasahe. Utangin na yun pa rin. Ayan pa rin Ang laki pa rin, Kabeni. Nasa 1 point billion na ba to? Ilang billion ba ang Hindi ko kasi alam Ilang billion ba ang Ilang zero? Pati ba naman to hindi mo alam, Jay? Hayop ka. Ilang zero ang 1 billion? Ito. Okay, 1,000 million. Ito. So million nga. So, gagastos si Kabeni ng 1.326 million pesos. So 1,326,000 pesos ang gagastusin ni Kabeni. So ngayon, kung yung 58, yung 54 na syempre, pa yan? May mga pagkain pa yan. So syempre, alam nga naman mahirapan. Back to back yan. Back to back. Kedi
Sa 34 pa lang tayo sa 39 pa lang tayo So 30 na, eto. Plus, wait lang, copy natin. Plus, asan na yun? Oh. So bali, ang total, balikan ng 34,000 na testigo labang kay Pangulong Duterte ay gagastos si Kabeni ng 2 ay kulay green Ba't nagkulay green? O bali, saan na yun? Nawala tuloy, bure. So bali 2,600,000 pesos. 2,600,000 pesos. Ang gagastusin ni Kabeni. Ha? Ano yan? So yun po yung gagastusin ni Kabeni pag sinagot niya po ang pamasahe ng mga testigo. Wala pa po itong wala pa pong 54 Ito na yung pinaka Nakadepende pa yan sa airline. So grabe na. Grabe pala ang yaman ni Kabeni Abante. Ngayon lang ho natin nalaman yun. Ang tindi, no? Grabe. Sana all. Sarap maging bata ni Martin Romualdez. Instant billionaire ka. So dito na tayo sa isa. Dito na tayo. Eto. Yan na. Sandro, ipapaimbestiga sa kanyang sarili sa ICC. Ano to? Sandro, ipapaimbestiga ang kanyang sarili sa ICI. Ang galing. Ang galing nyo man loko. Una-una, binuo ng tatay mo yan. Saan ka ba naman nakakita na pinahamak ng magulang yung anak? Ha? Saan ka nakakita nun? Aber, Sandro? Meron man siguro, bilang mo lang sa daliri. Siguro, wala na sa katinuan yung magulang na yung kagaya ng magulang mo. At unang-una, wala nang tiwala ang taong bayan dyan sa ICI na yan. Dahil tatay mo ang nagbuo niyan. Tapos diyan ka magpapaimbestiga ngayon, Charis? Charis! Kumanta ka na lang ng pyramid. At naman tong anak ni Dong Dasa, Ay, sorry. Anak pala to ni Bongbong. Dahil wala akong itinatago, kusang loob kong isusumite ang sarili ko para sa investigasyon ng ICI. Putang ina, ang lapitan ngayon ng mga korap ay ICI. Kapag sinabi ng ICI na wala kang kinalaman sa nakawan ng pera, absuelto ka na agad, ganon ba? Putang ina, pakialam namin dyan, si Marcos lang nagbuo niyan. Pakialam namin dyan, si Marcos lang nagbuo niyan Wiruin mo si Marcos na ang mastermind. Tatay mo na yung mastermind sa nakawan sa pera ng taong bayan. Tapos, pangalawa, siya pa nagbuo ng ICI para imbestigahan yung nakawan. Doon pa lang nakakabobo na Tapos ngayon, ikaw, magiging sa bagay, oo nga pala, sorry. Nakalimutan ko. Na, ang gusto mo palang sundan ay yung yapak ng tatay mo. Sorry, nakalimutan ko yun, Sandro. Di ko naalala yun Sinabi mo nga pala sa isang interview yun. Na ang idol mo, tatay mo. Sige na, magpaimbestiga ka na doon. Ganyan naman kayo, niloloko nyo sarili nyo, di lubos-lubusin nyo na. Alam naman na namin yun Oo. Eto na tayo. Abogado ni Saldico itinanggi ang tangkang pag-blackmail kay PBBM. Ito isang sobrang nakakatawang ginawa ng isang presidente to. Itong sinabi niyang to. Ulitin ko, disclaimer, hindi po natin pinagtatanggol si Saldico. Hindi po natin pinagtatanggol yan, Dapat niya pa rin kaharapin ng kaso niya na pagnanakaw nila Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Pero dito sa puntong to, alam nating na maling-mali paano ba naging maling-mali ito? Tingnan nyo
Unang-una, sinong tanga? Sabihin na natin attorney ka, sige. Putang na, attorney pa ang pinagbintangan na nang ba-blackmail. Ano ba ang mahihita ng isang attorney para mang-blackmail siya sa presidente? Una-una binabayaran lang naman siya ni Saldico para ipagtanggol siya. Para ipagtanggol si Saldico. Anong lakas nito para i-blackmail si PBBM? At sinong tangang gagawa nun? Siguro si Marcos gagawin niya yun, pero itong attorney na to hindi niya gagawin yun. At kung may nang ba-blackmail sa'yo, tangina, agad-agad mo yung pakulong. Ha? Agad-agad mo yan ipakulong, Marcos Jr. Putangina, sino ba namang, pinatunayan mo mahina ka? Bina-blackmail ka pala, ba't hindi mo pa pinakulong? Siraulo ka? Hindi kasi ganito, napanaginipan ko eh. Panaginip lang naman. Ang panaginip ko ganito. Ang panaginip ko, baliktad ang nangyari. Si Marcos Jr. pala ang lumapit sa abogado ni Saldico at inoperan itong abogado ni Saldico na ilaglag itong si Saldico. Panaginip lang to wala tong katotohanan Panaginip lang. At ito pa pinakamalupit, nilatagan ng pera itong attorney na to. Sa panaginip ko to nilatagan ng pera itong attorney na to. At ang pinakamasakit dito, tinanggihan sila. Kaya nung hindi matanggap ni Marcos Jr. na tinanggihan sila kahit inoperan nila ng napakalaking halaga etong attorney na to, doon na nagmaktul. Doon na nagtantrums. Tantrums ba? Maktul na lang. Doon na nagmaktul si Marcos Jr. at pinalabas niya na bina-blackmail siya ng attorney na to. Kasi nga baka na naman mabinggo sila Baka na naman mabinggo sila at biglang magsalita tong attorney na to na tangkang bayaran siya ni Bongbong Marcos. Panaginip lang naman yan. Hindi na naman katotohanan yan. Minsan kasi, siyempre, ito na yung araw-araw kong napapanood, kadalasan, ganun tayo Pag palagi mo daw iniisip, palagi mong ginagawa, parang napapanaginipan mo yan. Palagi ko to, araw-araw ko tong ginagawa. So siguro baka ganun. Kaya napapanaginipan ko yun. Tangina. Doon nga ito, seryoso na. Paano ka babayaran? Paano ka babayaran? Paano ka iba-blackmail ng isang attorney, presidente ka? Alam ng attorney to na kapag binalackmail mo siya antemano, pwede kanya ipakulong. Ay, naku po. Marcos, ano nang nangyayari sa'yo? Tama na yan. Marcos, tama na yan. Wala nang naniniwala sa'yo. Marcos, tama na, stop na, Stop na. Wala nang naniniwala sa'yo. Sarili mo na lang. Ang init to. Ang lakas mo sa Globe. Ano mo si PLDT? Si Convert, sinira ko, nag 5 million views yun Ang inan to. Kami pag gagawin mo loko-loko. Sobrang lakas naman ng loob nitong attorney na to. Presidente, iba-blackmail mo. Putang ina. Gago ka ba? Gago ka puta. Dito tayo sa isa pa. Ito ang pinakamalupit. 1.2 trillion insertion itinatago ng DPWH ayon kay Kong
Leandro Libiste. Utang ina, grabing pera to, no? Lakihan natin para mabasa natin ng lubusan. Maaring umapela si Mariing umapela si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa DPWH na ilabas na ang kumpletong database ng mga proponent sa NEP matapos niyang ibunyag ang umano'y 722 billion insertions sa 2025 at 496.97 billion insertion sa 2026 na hanggang ngayon ay hindi pa na-access. Tindi. Tangina talaga. Ang tinding karma. Kung sakaling totoo to kung sakali totoo ang tinding karma ang aabutin nito, putangina nyo. Ilang Pilipino ang tinarantado nyo sa perang yan. No? Ilang mga Pilipino ang pinahirapan nyo dahil sa pera na yan, tapos ninakaw nyo lang. Tanginang yan, 1.2 trillion insertion. 2025, 722 billion. 2025 insertion. 2026, putangin na, pumalo pa ng 496.97 billion. Grabing nakawan to. Kaya naman pala biglang nawala si Bunuan. Kaya pala biglang pinatakas. May ganito palang kalaking halaga na pag-uusapan. Okay. Okay, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Hindi na naman ako nagkamali sa aking hinala. Na kaya pinatakas si Bunuan ay may kakaharapin at ayaw din nilang ilaglag sila ni Bunuan. Kaso eto malupit dyan. Baka bukas sa Makalawa, si Bunuan naman ang may matinding pasabog kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos. Ang hirap lang nito, si Bunuan, pinalabas lang na nasa ibang bansa, pero si Bunuan ay talagang patay na. Wag naman sana. Hindi ho tayo nananalangin Hindi ho tayo nananalangin, pero sabi, maraming pwedeng mangyari. Sa sobrang daming pwedeng mangyari, mapapaisip ka talaga ho ng ganun. Na pwedeng kaya lang pinalabas sa media. Kasi isipin mo nung nakatakas si Saldico, nung lumipad si Saldico pa ibang bansa, 1 week nila bago ibinalita. 'Di ba? Ngayon, ngayon, hindi na nila pwedeng gawin yun kasi nabisto na tangina ba't nyo pinayagan na makaalis na ibang bansa yan? Alam nyo naman dawit sa issue yan. Tapos, bumilang lang ng ilang linggo, si Bunuan naman ang lumipad pa ibang bansa. Medyo weird lang na alam nyo naman na nagalit ang taong bayan nung pinayagan nyong makalaya si Saldico, tapos inulit nyo pa ulit. Ngayon, pag kapag etong si Martin Romualdez ay ibalita bukas sa Makalawa na wala na rin sa Pilipinas, ay putang ina, alam na dis. Alam na dis na meron talaga silang taktika or baka inunahan na rin ni Bunuan na makaalis na ibang bansa dahil nga dito sa 1.2 trillion si insertion sa DPWH. Pero isang hinala ko, baka nga patay na si Bunuan. Nang mahirap dyan. Pangina, grabing pera yan, 1.2 trillion insertion. Oo, na inila ni grabing pera. Pangina, etong pera, eto sa totoo lang, etong pera na to na 1 trillion, 1 trillion, alam nyo kung saan mapupunta yan? Nakikita nyo yung daanan natin, sabihin na natin sa EDSA. Alam niyo yung Skyway? Putang na, kaya pang maglagay ng isa pang Skyway
sa taas. Ha? Kayang-kaya pang dugtungan yung skyway na yun sa taas naman. Dito sa perang to. Ganun kalaking halaga itong pera na to. Tapos mapupunta lang sa bulsa ng mga politiko, ng mga kurap. Putang inang yan. Tapos ngayon, pag nagsalita kami, bawal. Bawal kami magsalita. Eh, tignan nyo yung ninanakaw nyo sa amin, mga hayop kayo. Fuck you kayo lahat. Mga kupal. Di pa kayo magkamatay. So yun, masama yun, bad yun, bad. Nadadala ako sa aking marupok na damdamin. Wow, lalim nun Marupok na damdamin. Pero paano talaga kung patay na talaga si Bunuan? Tapos pinalabas lang nila na etong si Bunuan ay umalis lang pa ibang bansa. Kasi malamang sa malamang matagal na rin natutunugan ng Administrasyong Marcos na maaari din talagang bumaliktad etong si Saldico sa kanila. Kaya para hindi lumawak ang kanilang or hindi sila din mabunyag ng isa pa, eh pwede rin nilang gawin yun. At gawain nila talaga yun. Gasino lang magbayad sila ng 10 billion para sa ulo ni Bunuan. Uy! Wag naman sana din. Wag naman din sana. No? Hindi naman, ewan ko lang kung gano'n na sila kademonyo, ha? Pero sabi nga natin, pag ikaw ay, sabi nga ni Amy Marcos, adik si Bongbong Marcos, so wala na yun sa katinuan. So may posibilidad na pwede niyang gawin yun. Pwede niyang iutos yun at pwede niyang gawin yun dahil wala nga siya sa katinuan dahil addict siya. Dahil tumitira siya ng droga. 'Di ba? So ganun ang mangyayari diyan. Naku po. Paktay tayo diya. No, ito. Ito yung pinakamalupit na pag Oh, yan. Ayun. Ito. Ayan na. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Napakasinungaling ni Saldico. Hindi daw nangialam si Liza Araneta Marcos. At ito pa nga yung video niyan. Panoorin natin. Ito yung video niyan. Aralan ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kasuhan ng cyber libel itong si dating Congressman Saldico. Kasunod ito ng alegasyon laban sa unang ginang o First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nitong si Martin Araneta na idinadawit sa anomalya sa importasyon ng mga agricultural products. Si TJ Mendoza sa balita. Hindi ito logical. Pinag-iisipan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pakasuhan ng cyber libel si Regina-Co Bicol Representative Saldico. Sinungaling daw at walang basihan ang mga alegasyon nito ukol kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa kapatid nitong si Martin Araneta. Sa huling video serye na inupload ni Saldico sa kanyang social media page kahapon, pinaratangan nitong hawak ng unang ginang Liza Marcos ang mga rice importers. At habang ang kapatid naman daw nito ang may hawak sa mga transaksyon ng sibuyas na naging issue noong 2022 dahil sa umabot ng halos 600 piso ang halaga nito kada kilo. Kung matatandaan ninyo, Wala na naman daw 2022, basihan. nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi natuloy ang investigasyon sa Kamara. Ayon kay Ko, tumawag raw si First Lady sa dating Speaker Martin Romualdez at sinabing itigil na ang investigasyon. Alegasyon ni Ko, kontrolado daw ng kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas ng panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion.
The official recommendation of BPI, or the Bureau of Plant and Industry, to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Kinumpirma pa raw ni Laurel ang datos na natanggap niya. Pumunta raw ito sa cold storage sa Nueva Ecija at nagtanong sa mga onion farmers sa lugar kung saan nakumpirma nitong wala na ang supply ng imported na sibuyas. If may big scale Kaya pala smuggling na sobrang nangyayari mahal nun during ng that sibuyas, time, no? nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Kaya para kay Agriculture Secretary Laurel, hindi totoong involved si Martin Araneta sa smuggling at importation. Sa 2 taon raw niya sa opisina ng DA, Tapos yun pala yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos. Party list din pala ka. Yan pala yung kapatid ni Lisa. importation. Sa 2 taon raw niya sa opisina ng DA, ni hindi nito nabalitaan at nalaman na may request sa kanya si Araneta ukol sa importasyon. Pinagtanggol din ni Laurel si First Lady sa mga paratang ni Ko. Hindi ano na lang, ganito na lang. Ipabuklat nyo sa investigation yung mga ano na yan kung wala talaga. Diba? Kung ano talaga. Si Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez. So ano lang yan eh. Napaka-basic nito. Walang sapat na basihan si Saldico dahil may binabasa siya. So yun ang sinasabi ninyo, di ba? So wala ka rin palang basihan. Nagbabasa ka din eh. Tsaka paano namin malalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Diba? I-open book nyo sa taong bayan yung mga dokumento nyo dyan. Para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin. Kaya pala naman nagre-reklamo na yung mga manggagawa, mga magsasaka, di ba? Kamakailan lang. Halos umiiyak na sa mga hearing na wala na talaga silang kinikita. Oh. Ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka. Kahit daw nagbago na ang taripa ng bigas, Yung mga hindi ganyan daw pa, agad no? mararamdaman ang pagbaba ng presyo nito dahil sa forecast ni Laurel, January 2025 daw dapat bababa ang presyo ng bigas. Isa daw sa naging dahilan ay ang pag-import noong panahon pang mataas ang world market price ng bigas at mataas din ang taripa. Tinawag ng kalihim na fabricated lie ang mga alegasyon ni Saldico ukol sa sinasabi Fabricated nitong lie na naman. pinatigil raw ni Okay, Laurel kwento niya ang yan. mga investigasyon ng Quintacom hearing dahil sa isang confidential report kung saan dawit si First Lady Riza Araneta Marcos sa importation issues. Dagdag pa ni Laurel, kailanman ay hindi nakialam ang unang ginang. Dahil riyan ay pinag-aaralan na ng kalihim ang pagsasampa ng kasong cyber libel sa dating mambabatas. Pinag-iisipan nitong pakasuhan ito sa susunod na taon dahil mas maigi na raw na pulido ang kaso bago ito may sampa. Tingin ni Laurel, ginagawa raw ni Saldico ang mga alegasyong ito sa kanyang videoserye dahil kapit patalim na raw ang dating mambabatas. Wala na raw mapuntahan kaya kahit inosente ay idinadawit nito sa kanyang pagbagsak. Pero maging si Laurel, may alegasyon na rin kay Ko. Meron siyang in-insert dito before my time eh. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh. Tapos nung tinanong ko sa kanya, ba't tinanggal mo itong pera dito? Sabi niya, may sekretary na eh. Dapat ka rin palang kasuhan. Kasi kung ano yung ginawa ni Saldico, ginagawa mo rin. Kaya lilipat ko na yung pera sa ibang lugar. Yun lang. O yun naman pala. Matagal mo na palang alam na may ganun si Saldico. Ba't ngayon ka lang nagsasalita? So, ibig sabihin kung hindi nilaglag ni Saldico si Lisa Araneta Marcos at ikaw hindi mo rin sasabihin yan sa amin, di wala din pala, sinungaling ka rin. Doon palang bistado ka na eh. Diba? Alinaw ng sinabi niya, pakinggan natin ha.
Pakinggan natin Oh. Pero maging si Laurel, may alegasyon na rin kay Ko. Oh. Pati daw siya may allegation na. Meron siyang in-insert dito before my time eh. Meron siyang in-insert dito before my time. So ibig sabihin, kung hindi nyo naging kaaway si Saldico, kung hindi kayo nilalaglag ngayon ni Saldico, hindi rin ninyo isasabihin sa amin. Diyan pa lang bistado na kayo. So paano pa kami maniniwala sa inyo ngayon? Ay nako po. Di gumagamit ng autak. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh. Oh. Tapos nung tinanong Ba't ko sa ngayon mo kanya, lang "Ba't tinanggal mo kinakwento tong pera yan?" Dito? Sabi niya, may sekretary na eh. Kaya lilipat ko lang yung pera sa ibang lugar. Yun lang. 1.5 billion pesos daw ang halaga ng insertions ni Saldico na inilipat At doon pinatunayan mo Laurel na may sapat talagang impormasyon etong si Saldico dahil siya nga talaga yung humahawak ng mga budget na yan. So talagang 100% na may katotohanan tong sinasabi ni Saldico labang kay Lisa Araneta Marcos ayon doon sa sinabi mo. Napakaliwanag, 'di ba? Oh. Sino yung papaniwalaan namin sa inyo? Sa inyong dalawa, siya na nagdidesisyon ng budget or ikaw na sampid ka lang? Tsaka paano mo kami mapapaniwala? Kung yung unang-unang nalaman mo nga na may ginagawang katarantaduhan si Saldico, ba't hindi mo sinasabi noon? Ba't ngayon lang kung kailan kayo binaliktad? Nako po. niya sa ibang ahensya dahil pumasok na si Laurel sa DA. Hindi raw nito maidetalye dahil hindi siya pamilyar sa government budget system. Nako. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Nako. Malupit. Iba din no? Oo. Malupit talaga. Bistado agad eh. Sana hindi mo na lang sinabi yun. Doon pinahamak mo lalo si Lisa Araneta Marcos. Tanga. Siguro ganun yung iba sa'yo habang pinapanood ka. Ba't mo pa sinabi yan? Ibig sabihin, pinatunayan mo, Chu Laurel, na kung hindi panilaglag ni Saldico si Lisa, si Bongbong, at si Sandro, pati si Martin Romualdez, hindi mo rin yan sasabihin, hahayaan mo lang din yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat
Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.